Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, share ko lang yung nangyari kagabi. So eksaktong ganito yung upo ko, tapos naglalaro ako ng cellphone kasi nga yung amo ko galing sa labas, may practice siya ng gitara. Tapos umuwi siya. Sakto tapos na ako mag-toothbrush, tapos umuwi siya. Pumasok siya sa loob ng kwarto. Nagulat ako nung nandito na ako. Buti na lang kamo, always kong ginagawa kapag dating ko talaga dito sa kama, sa kwarto, nagpapalit ako ng damit. Pero nung time na yon parang inaano ako na, hindi, umupo ka muna, mag-cellphone ka muna, maaga pa naman, maya ka na magpalit ng damit. Parang ganun. So, ang ginawa ko, nag-cellphone ako, kahit mainit yung suot ko. Kasi 'di ba nakikita nyo naman sa iba kong video na naka-sleeveless ako. Kasi tapos na ako nun magpalit ng damit, tapos nagbi-video ako. Pero kagabi, tiniis ko talaga na mainit, hindi ako naghubad ng damit. Ayan, hindi ako nagpalit. Tapos biglang nagulat ako, biglang bumukas yung pinto. Hindi ko matok yung amo kong lalaki. Binuksan niya lang kaagad yung pinto. So nagulat ako. Nakaganon ako sa kanya, hawak ko yung cellphone. Gumanon ako. Tapos tumayo ako kaagad. Sabi ko, bakit? Tapos nataranta siya. Hindi niya alam yung isasagot niya. Tulog na kasi nung time na yun yung amo kong babae tsaka yung bata. Ano na yun eh. Alas 11 na ng gabi. Alas 10, bumasok na yung amo ko sa loob. Pumasok na. Nagulat ako. Bakit niya binuksan? Tapos first time nangyari yun na bumukas siya ng pinto. Hindi yan siya nagbubukas ng pinto ko. Kung meron mang magbubukas, kakatok mo na yan yung amo kong babae bago, tas sasabihin ko saglit lang. Tas ako yung magbubukas ng pinto. Pero ni minsan, hindi inano ng amo kong babae na buksan yung pinto na nandito ako sa loob. Kumakatok talaga siya, tas tinatawag niya ako. Tas, yan, ako yung nagbubukas ng pinto. Nagulat ako kagabi. Hindi ko maintindihan. Binuksan niya yung pinto. Tapos, ang iniisip ko, baka may kukunin siya dito sa loob ng kwarto, o baka merong ano. Hindi ko alam, hindi ko ma-explain. Tapos hindi niya rin maano sa akin kung ano yung ano niya nung una. Ang tagal kong nagantay. Tapos nakamot siya ng ulo niyang ganyan. Sabi niya, ano kasi, ano. Tapos, inaantay ko siya. Bakit? Iniisip kong anuhin niya na may kukunin ako sa loob. Hindi. Sabi niya sa akin nung huli, nung nahanap niya na yung sarili niya. Kasi parang kinabahan din siya. Hindi ko lang alam kung kinabahan siya o ano. Hindi ko din alam kung bakit niya ginawa yun, na binuksan niya yung pinto. Paano na lang pag nakahubad ako o kaya nakadamit na ako ng pangtulog. Kaya, sabi ko bakit? Sabi niya, yung short ko, alam niya naman kung saan kukunin. Yung short ko kasi wala akong short na saan. Sabi ko, nilabhan. Alam niya naman na kapag wala doon sa may lagayan niya, ibig sabihin, nasa labahan, nakahanger. Nilalabhan na ba? Ayan, kukunin niya na lang sa sampayan. So, buti na lang kamo, nakadamit pa ako ng matino, tapos lumabas ako. Yun, kinuha ko yung short niya doon sa sampayan, tapos binigay ko sa kanya. Tapos, bumalik ako dito sa loob. Doon na parang nag-sink in sa utak ko, na nagalit na ako. Parang, bakit ganun yung ginawa niya? First time niya yun ginawa. Baka mahina tong volume. So, naputol yung video ko kasi yung ibang, may isa akong video na sinasabi nila na mahina yung boses ko, ganyan, na hindi nila marinig. So, baka kasi naka-silent yung phone ko. Kaya ngayon chinek ko. Kaya naputol yung video ko. So, yun. Sabi ko sa boyfriend ko, sinumbong ko sa kanya yung nangyari. Sabi niya, sabihan ko daw na sa susunod, kumatok naman daw bago buksan yung pinto. Ganyan. Tapos sabi ko, sa pangalawang beses na gagawin niya yan sa akin, magagalit na ako. Pagsasabihan ko na siya, o kaya isusumbong ko siya sa amo kong babae. Pero kasi ang problema guys, pag ginawa mo yun na magsumbong ka, hindi ka naman kakampihan ng amo mong babae. Yun yung problema dun. Hindi ka kakampihan, ikaw pa yung palalayasin. Maraming mga domestic helper dito sa Hong Kong na yung parang ganyan, may motibo sa kanila yung lalaki, tapos sinumbong nila sa amo nilang babae. At the end, hindi sila yung kakampihan, yung among lalaki. So, useless din kung magsusumbong ako. Siguro mapapagalitan, pero yung alam mo yung may aksyon, walang ganun. Pero sa akin naman, siguro hindi na ulitin ng amo ko yun. Kaninang umaga, siguro na niya din yung mali niya. Kaninang umaga, hindi ko siya kinausap, hindi ako nanghingi ng good morning sa kanya. Siya yung unang bumati, tas sumagot na lang ako. Ayan. Pero yun nga, paano pala pag mahilig ako maghubad.
dito sa loob ng kwarto, mahilig akong walang bra, hindi kasi ako nagbabra. Tas mahilig talaga ako maghubad-hubad kasi kampante ako, 2 years na ako dito mahigit. Hindi pa yan nangyari sa akin na ni minsan may bumukas ng pinto ko dito kapag sarado na. Kasi alam na yan nila, kahit anong tawag ng amo kong babae sa akin o kaya yung bata kapag nandito na ako sa kwarto tas hindi ko binuksan, wala silang nagagawa. Hindi nila yan binubuksan, hindi nila fino-force na buksan. Nangyari kasi yan na yung damit ko sa labas ng bahay is umuulan, so yung damit ko nakasampay. Tinawag ako ng bata para siguro kunin, hindi ako sumagot. Kasi nandito na ako sa loob ng kwarto. Ginawa nila, pinatay nila yung ilaw, buong ilaw sa labas. Tas nakita nila bukas pa yung ilaw ko dito sa loob, pero hindi talaga ako sumagot. Hindi nila binuksan, niligpit ng amo kong babae yung damit ko. So yun, kaya nagulat ako kung bakit nangyari yun. Kasi hindi naman dapat. So ano lang kayo pagka may mga ganyan, may issue na din kasi kami nitong amo kong lalaki nung bago ako dito. So kaya umiiwas ako sa kanya kasi yun nga yung dahilan kaya na umiinit yung ulo ng dugo, umiinit yung dugo ng babae sa akin nung bago ako. Pinag-iinitan ako, late na ako pinapatapos, tapos pinapahirapan ako sa trabaho kasi nga dahil sa lalaki. Nung time na yun, nagbibigay siya ng mga ganyan-ganyan ba na huhuli ng amo kong babae yung pagtingin-tingin niya. Nung paglabas ko ng CR, tas ayun, nakatayo lang siya, tas tinitignan niya ako nung paglabas ko sa CR. Di niya alam na nasa likod niya yung amo kong babae nakatingin din. So nagulat ako, dalawa sila nakatingin sa akin paglabas ko. So yumuko akong ganun. Doon na nagsimula na, uminit na yung dugo ng amo kong babae. Di niya na inaano yung lalaki. Konting mali, sinisigawan niya yung lalaki. Pero wala din siyang choice kasi nga wala siyang trabaho yung amo kong babae. Umaasa lang siya sa amo kong lalaki. So nagpapakamartir sa siya. May nangyari nga din na yun nga, nagkaroon ng jowa-jowa na iba yung amo kong lalaki, pero wala, paano lang yan sa kanila guys. Alam nyo, kaya hindi masyadong uso dito yung sa kanila, hiwalayan, kasi nagtitiis yung mga babae, yung parang kaya nilang mag-endure, hindi katulad sa atin na talaga tayo agad sasabog tayo mga babae na mga Pilipino. Sa kanila hindi, as long as nasa akin yung pera, may pera ako, yung anak, tapos okay yung buhay ko, okay, bahala ka dyan sa buhay mo, babalik ka rin naman sa akin, magsawa ka. Ganon sila as long as kasal. So yun lang, ko lang kahapon, sana hindi na maulit kasi sa sunod baka yun na yung dahilan kung bakit magkakaanuhan kami ng amo kong lalaki, kasi nga hindi ako natuwa sa ginawa niya. Baka sa susunod paulit-ulitin niya na yung buksan yung pinto ko dito, na yun nga, lalo pagkagabi na ganto, hindi pwede kasi wala, hindi ako nagdadamit na maiksi yung short ko. Ito lang yung suot ko sa gabi, oh. Buti hindi ko to pasuot kagabi. Ito lang, short na maiksi. Yan, kasi hindi ako nag-aircon minsan, lalo pagka okay naman yung panahon. Ayan. Tas t-shirt, ayan long sleeve, sleeveless, ayan. Ganyan lang, wala akong bra. So, kaya ako kagabi, paano pala pag yan suot ko tas pumasok siya dito, o kaya nakahubad ako kasi dito ako nagpapalit sa babae. Yan, nagulat talaga ako. Ayan, so yun lang, na-share ko lang yung hinaing ko, lalo kagabi, minute talaga ulo ko, kaya kahit nandyan yung amo ko sa labas, nagdadaldal ako sa boyfriend ko kung ano yung nangyari. Kaya nung umaga, di ko siya pinansin, siya yung una. Yan, thank you for watching, and yun lang, na-share ko lang. Medyo bago lang sa akin to. Bago to sa akin. So, thank you guys. Love you all. Bye-bye.